Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Kitang-kita ang malaking kaibahan sa bench ng OKC at ng Nuggets sa Game 4 kung bakit sila natalo. Anthony Edwards ayaw nang paabutin sa Game 6 ang series at makabalik si Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Natalo ang Thunder sa Game 3 noong Sabado habang si Gilgeous-Alexander ay tila nawala sa huling bahagi ng laro matapos makashoot lamang ng isa sa 8 shooting mula sa field sa pinagsamang 4th quarter at overtime. Ngunit walang nakapagpigil mula sa MVP candidate ng OKC ngayong araw. Pinangunahan ni Alexander ang pag-atake ng Thunder sa ika-4 na quarter kung saan siya ang nag-ambag ng 7 sa 8 puntos ng Oklahoma City sa isang kritikal na bahagi ng huling yugto na nagpigil sa pagsugod ng Nuggets. Isang mahirap na step back jumper ang nagpalawak sa lead ng Oklahoma City sa 83-78. Isang agresibong atake papunta sa ring ang muling nagpalubo sa lead sa 88-81 with 2:23 minutes remaining. Nalalo pang sumira sa pag-asang makabalik ng Denver. Pagkatapos ng laro, umiskor si Gilgeous-Alexander ng 9 na puntos sa final quarter habang ang Thunder ay na-turnover ang 69 na puntos laban sa 69-63 led for Nuggets tungo sa 5 puntos na panalo. Ang sarap sa pakiramdam, sabi ni Gilgeous-Alexander. Laging masarap manalo. Masama ang pakiramdam kapag talo. Tulad ng sinabi ko noong nakaraang laro, palagi akong handang tanggapin ang mabuti at masama. At noong nakaraan, ako ang tumanggap ng masama. Ngayon, ako ang tumanggap ng mabuti. Pinuri ni Thunder coach Mark Daigneault ang katatagan ng kanyang star guard matapos ang hindi magandang laro sa Game 3. Palagi akong humahanga sa makakayahan niyang bumalik sa 0, sabi ni Daigneault. Karaniwan ay bumabalik siya sa 0 pagkatapos ng isang magandang laro. Iyon ang sikreto niya. Nanatili siyang pantay at mapagpakumbaba sa kabila ng kanyang tagumpay. Pero kapag siya ay pumalpak, hindi siya nagtuturo ng sisi, hindi siya nagtatantrum, hindi siya emotional, hindi siya galit. Napakapantay lang niya kaya naibabalik niya agad ang sarili sa laro. Siya ang huling taong kailangang alalahanin kung makakabawi. Malaking epekto ng lalim ng OKC. Sa isang larong parehong napapagod ang mga kupunan matapos ang overtime win ng Nuggets sa Game 3 noong araw ng Sabado na naging kritikal ang lalim ng Oklahoma City at ang kawalan nito sa panig ng Denver. Nakuha ng Thunder ang pinagsamang 56 na minuto mula sa 5 iba't ibang bench players na nagtala ng 36 na puntos, 17 rebounds at 6 na assists. Sina Aaron Wiggins 11 punto, Cason Wallace 11 punto at Alex Caruso 10 punto ay pawang umabot sa double figures at nagbigay kay Daigneault ng matatag na rotation ng mga sariwang depensibong manlalaro laban sa mga stars ng Denver. Sina Caruso, Wiggins at Wallace ay nasa court sa pagsisimula ng ika-4 na quarter na siyang nagpasimula ng huling pag-atake ng Oklahoma City. Tumugon ang Nuggets gamit ang 41 minuto mula sa 3 bench players. 27 puntos dito ay galing kay Russell Westbrook. Ang bench unit ng Denver ay nakapagtala lamang ng 6 na kabuuang puntos habang si Westbrook ay 2 sa 12 mula sa field at ang kabuuang shooting ng Nuggets backups ay 3 sa 15. Ito ay isang malinaw na kaibahan sa pagitan ng dalawang rosters at isang bahagi kung saan may malinaw na bentahe ang Oklahoma City. Malaki ang naging ambag nila, sabi ni Daigneault tungkol sa kanyang bench unit. Malalaking shots ang nagawa nila at binigyan nila kami ng matinding depensa at mga physical na plays. Naglaro kami ng maraming minuto. Ang aming mga pangunahing manlalaro ay naglaro ng maraming minuto noong isang gabi sa overtime game. Mabilis ang turnaround at maagang laro ngayon. Sadyang ginamit namin ang aming lalim ngayon at siniguradong lahat ay gumagalaw. Ang pagsisikap ng bench unit ay pinuri rin ng mga starters ng Oklahoma City, kabilang na si All-Star Jalen Williams. May mga manlalaro lang talaga kami na handang maglaro. Marami kaming guys na marunong at kayang gumawa ng maraming bagay sa court at hindi kailangang scoring lang, sabi ni Williams. Iyon ang nagpapaspecial sa team namin. Ang kakayahang maglaro ng maraming players sa isang serye at para sa kanila na magkapareho ng mentality na handang gumawa ng plays ay talagang susi.
Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mentality ng OKC Thunder? Sa ibang balita naman, si Anthony Edwards ay hindi kailanman kinulang sa kumpiyansa o sa husay sa pagpapatawa at sa Game 3 ng Western Conference Semifinals, ipinakita niya ang pareho sa isang sandaling agad na naging viral. Nahuli sa mikropono sa isang usapan sa courtside kasama si Golden State Warriors guard Gary Payton, perpektong naipakita ni Edwards ang pagkadesperado ng Warriors na manatiling buhay sa serye ng sapat na panahon para makabalik ang kanilang superstar na si Wardell Stephen Curry. Anthony Edwards, gusto niyong umabot sa Game 6 para makabalik si Wardell. Gary Payton, yun ang plano. Anthony Edwards, alam ko na. Anthony Edwards ay hindi kailanman kinulang sa kumpiyansa o sa husay sa pagpapatawa. Ang maikli ngunit nakakatawang palitan ng salita ay nagbigay ng sulyap sa mind games na nagaganap sa gitna ng matinding playoff chess match sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors. Hindi lang basta nang aasar si Edwards, tinukoy niya ang estratehiyang hindi na sikreto sa mga sumusubaybay sa serye. Dahil sa grade 1 hamstring strain ni Stephen Curry, napilitan ng Warriors na umasa kina Jimmy Butler, Jonathan Kuminga at Buddy Hield para sa opensa, umaasang mapapahaba ang serye hanggang sa posibleng pagbabalik ni Curry sa Game 6. Pero maaaring hindi na patagalin pa ni Anthony Edwards. Sa Game 3, muling nagpakitang gilas ang bituin ng Timberwolves sa isang electrifying na performance. Nagtala ng 36 points in 13 of 28 shooting, may kasamang 4 na rebounds at 4 na assists. Nilampasan niya si Butler at umangat sa huling bahagi ng ika-4 na quarter kung saan 13 sa kanyang mga puntos ay naiambag niya sa huling frame para pangunahan ang Minnesota sa isang 102-97 win at 2-1 series lead. Ang kanyang kahusayan ay hindi lang nagpabago ng ihip ng hangin pabor sa Minnesota, kundi inilantad din kung gaano kapinsala ang kakulangan ng Warriors kapag wala si Steph. Ang mas malala sa joke ni Edwards ay ang katotohanang nakapaloob dito. Ayon sa mga ulat, ang injury ni Curry ay tiyak na magpapaliban sa kanyang pagbabalik hanggang kahit man lang matapos ang Game 5 at posible lang siyang bumalik kung ma-extend pa ng Warriors ang serye. Pilit na kumakapit ang Golden State sa pag-asa, pero habang lalong nangingibabaw si Edwards sa court, mas lumalaki ang posibilidad ng maagang pagkatanggal ng Warriors. Kahit na malalakas din ang ipinakita ni na Butler na may 33 puntos at Kuminga 30 puntos, hindi pa rin nila nabasag ang depensa ng Minnesota o nakahanap ng tuloy-tuloy na ritmo sa opensa, na natiling mabagal ang ball movement nila. At patuloy ang problema sa rebounding habang sina Rudy Gobert at Julius Randle ang namayani sa loob. Malinaw na ramdam ang pagkawala ng gravity, spacing at pamumuno na ibinibigay ni Curry. At alam iyon ni Edwards. Habang ang ibang mga bituin ay maaring umiwas o magpakahinahon, si Edwards ay sumasalubong. Ang kanyang mapagbirong trash talk ay isa lamang halimbawa kung bakit siya'y nagiging isa sa pinaka-nakaaaliw at kinatatakutang mukha ng bagong henerasyon ng NBA. Maaaring bumalik pa si Wardell, pero kung si Edwards ang masusunod, baka matapos na ang serye bago pa iyon mangyari. Malaki ang kahalagahan ng Game 4 at hawak na ngayon ng Minnesota ang momentum, ang kumpiyansa, at dahil sa mic'd up na sandali ni Edwards, pati na rin ang spotlight sa katatawanan.